What up mga pointers? What up anchors? No? So ayun, no, nalaman ko nga na anchors pala yung tawag ng Horizon sa kanilang mga fans. No? So ayun, at least masabi ko na yung anchors na. Let's go! What's up anchors? No? So ito, mapanoorin natin Horizon. Sumisikat na sa Korea at nakasalamuha din nila si V at Jungkook. Wow! Napaka-solid na ito. No? And shoutout kay Miss MJ Marfoli sa kanya itong video to. No? And ayun. Ayaw ko na patagalin pa, panoorin natin to and let's get to know more about Horizon. No? So doon lang, let's watch this. Yes, let's go. Let's screen. Oh, sorry. Okay. Let's screen. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. We are Horizon. Yeah. We're back. We're back. Finally, Yes. yeah. Miss you so much. Oh, we miss you so. Whoa. It's been crazy. Sobrang daming nangyari sa loob ng 3 buwan. Actually, 4. Almost 4. 4 months. 3 4 months to na napaka-productive. Yeah, something like that. But yeah, it felt like forever. But now we're back here and medyo parang grabe no, ang bilis ng panahon din. Would you say parang growth spurt yung nangyari? Kasi I'm sure in that 3 months, grabe yung siksik-tik-tik yung mga Yes. pag-aaralan ninyo, yung training ninyo. Opo, kasi syempre sa 3 buwan po yun na-promote po namin yung album namin. We got to record for it, we got to train our dance and vocals. So marami po talagang nangyari sa 3 buwan yun. Grabe yung improvement nila, may kita mo naman eh. And also the training is super hard. And we Sa mga 12 hours. yeah, 12 hours. And the vocals. Okay. on- Tagalog, pwede mag-Tagalog Yeah. ako. Pwede tayo mag-Tagalog. Pwede tayo mag-Tagalog dito. Ano po, yung vocal po namin talagang tinitraining din po namin para mas gumanda po lalo. Saka yung Pwede tayo mag-Tagalog dito. ano po namin, yung bawat Gusto ko yung mata ni Kyler, no? Ang angas. Blocking. Blocking. So, what you mean to say, yung mga pinag-aralan nyo pa dito at training ninyo bago Yeah. gawin yung Horizon? More pa po. Marami Yes. pa kayong bagong Yes. such as I think like super duper like the main thing that really changed was like syempre dati we didn't know how to like speak Korean or read Korean, you know? Really like di pa kami maalam masyado dun. Pero like the biggest change now is all of us can read Korean now. Oh, that's Yeah. good. Of course, we try to converse like one way or another with like the staff or with anyone really. Just like simple phrases is enough, but syempre, we're still on the road to conversational. Show us your skills. I think he's the best. Mm. Of, Kaya pala ano, ganyan. kaya, Galing ni Marcos, siya pinakabata pero siya yung parang ang matured talaga. Ito Ang mature niya magsalita. Ito talaga yung default. Ito na siya. Ito na siya. Ito Kung na yan, let's pretend we're performing. 안녕하세요. Let's pretend we're in stage, Yeah, okay? okay, And we're we're sweating. sweating. 여러분들 앞에서 무대를 하게 되어 정말 기쁘고 행복합니다. 여러분들도 축제 잘 즐기고 계시죠? And it basically what that means, I always say it, especially in our first performance, like as Horizon, we were in like we were So cute. like performing in like a school, and basically that's what I said. It basically means like it's so nice to see the audience while we're performing. It's very fun, and I asked them if they enjoyed the performance. Yeah, it's basically what it means. you got Always the got it. accent. Yeah. Oh, it's almost. He got it. Galing ni Marcos. How about you guys at the back? At the back. Yari. Okay, dude. Well, yung sa akin po talaga, matagal na po ako marunong magbasa sa Korean. Sa akin. Pero, yung problem ko lang po, yung pronunciation ko po. Kasi yun nga po, from sa summer po. And then, matigas. Pag, Kasi hindi lang natin. yes. Lalo na po pag mga vowels, mahirap po pronounce. And then, in Koreans po, yung vowels po nila, iba't iba po yung pronunciation. So, yun po yung hard po para sa akin. Sa almost 4 months na yun, medyo napahiya na kayo. Ano aspeto lang. Hindi ko lang marinig, kahit ako hindi ko marinig yung question, pero bumabase na lang ako sa question sa answers nila. Kasi yung dancing po talaga namin, parang 12 hours po yung time ng training namin. And then, yung tipong pagod na talaga yung katawan mo tapos kailangan mo pang gawin kasi para sa mga tao, para sa mga
anchors na sumusuporta sa amin. Ano yung vocal singing dance? Di ba after music show po practice pa tayo? Yun po. After music show po, tapos babalik po kaming company, and then magti-training po kami for our vocals, and then Sobrang drain. Nakaka-drain yun, ha? Ako nga lang sa sayaw pa lang pagod na. Paano pa yung pag-aaralan pa yung vocals? Hindi naman po. Oh wait, actually po, ako po yung nag-choreo dun sa solo song ko, sa dance break po. Oh, ano yun? Naipa-perform ko po sa concert, and dun yun lang po talaga. Shoutout concert nila itong Saturday na yata. Yung sa K-pop na galawan po, minonitor ko po talaga yung sayaw ng K-pop kasi alam ko po na iba po talaga yung galaw nila, so minonitor ko po talaga ng maigi para magaya ko, and konti-konti ko pong ina-apply sa sarili ko. And I think ngayon parang Wait lang, ha? Pause ko lang daw pagtaas ng ina-apply ko sinabi pa rin ni po. Jerome. Sa sinabi ni Jerome, ito just to be clear, walang style na K-pop, walang style lang sayaw na K-pop, no? Pero hindi naman sinabi ni Jerome, hindi sinabi ni Jerome yun, Baka misunderstood kasi ng iba dyan, Yung sinabi ni Jerome, ginagaya niya lang or parang kumukuha siya ng inspiration dun sa mga sayaw ng mga K-pop artists, no? Mga K-pop dancers, no? Pero wala talagang style ng K-pop na sayaw, no? Kumbaga, merong popping, may locking, merong cramp. Yung cramp, alam niyo yung cramp, meron yan, marami tayo, may walking, tapos yan, wala tayong K-pop na tinatawag na sayaw, no? Wala. Kumbaga K-pop, ayun yung yung culture nila talaga, yung style of, yung music, kind of music nila, no? Yung K-pop. And ayun. I-explain ko na naman sa inyo, no? Pero ulitin ko lang, walang sinabi si Jerome na may style ng K-pop na sayaw, no? Walang style na K-pop na sayaw, no? Pero yun lang, sinabi ko lang sa inyo, baka misunderstood nyo, ay sinabi ni Jerome may style daw ng K-pop na sayaw, ibig sabihin meron palang ganito. Hindi, wala. Sadyang yung K-pop na sayawan, talagang kumukuha rin ng inspirasyon yon sa mga iba't ibang style ng sayaw ng ating ng hip hop dance yan. Doon din sila kumukuha. Na-distinguish lang yung K-pop dahil siguro sa sumikat yung ibang sayaw dahil sa mga K-pop artists na. Yun lang, in-explain ko lang. I think yung para po sa akin, yung pinaka-memorable po, yung nag-basking kami. It's our first time basking, and parang nag-promote po kami, and di po talaga namin inasahan na may mga pupunta po doon. Oh! May mga Pinoy din may mga Pinoy rin po. Sobrang Galing. dami rin pong Pinoy doon, and mga Korean. And we're so happy kasi pumunta po sila and pinanood po kami, and nagsigawan na rin po sila. Lahat ng name tag sila para makabisado ko yung pangalan nila maigi. Ikwento mo yun sa music show. So far, kilala ko pa lang ito, si Kyler. Opo, yung Marcus, nakagulat Jerome. talaga na nung music show namin, yung debut song, kahit yung cameraman po, pumalakpak, at yung mga director po, pinuri po kami na, wow, ang galing nyo naman at mukha daw kaming Koreano. Hey! Compliment yun, good compliment yun. Para po sa akin yung mga trainings po namin, kasi yun po, bawat isa sa amin nag-training po, vocally, and sa rap, and sa dancing po. And ayun po, parang napagdaanan po namin lahat ng hirap para po mag-improve as much as we can. And ngayon, nakita po namin na napakalagay po talaga ng improvement namin, and na ano po namin na
sa whole range of tempo ng po kami sa Korea. Ang cute nila pag nag-aabutan kung sino Yung time sasagot. Sa Korea. Kasi bawal malate. Dapat kung bawal malate kahit isang Minuto. minuto. Time is gold talaga. Grabe, doon pa lang yung discipline, tinuro na agad. Oo, na. May Pinoy time ba? Oo, okay. Kasi kahit po 1 minute late, considered late na po doon. And Mm. most of the time, lagi kaming mga 1 minute, 2 minute, 3 minute late. Pero in fairness, ngayon, Yeah. I think medyo early na tayo. Yeah. But I think it improved kasi nung nasa Pilipinas kami, mga 30 minutes kami late lagi. O at least, di ba? At least aminado. At least sa Korea, 1 minute lang. Kahit pa paano. At ngayon, maaga na kayo. Yes, maaga na gumising. Oo, pero ngayon parang ano to, yung structure ng curriculum, that Japanese so fast, I used to tell you, so what do you want to do next week? Well, we just want to keep the Filipinos proud. Mm. Because alam namin na we're representing Filipinos all over the world, and especially yung mga young dreamers natin dito sa Pinas na gusto din makapag-perform at such big stages. Gusto namin mataguyod din kasi malaking opportunity talaga yung nabigay sa amin ng mundo. Yeah. Na makapag-perform kami sa mga ganong stages na yung mga dating idolo lang namin nagpo-perform din doon. Hindi sinasabi ko kasi hindi nyo end to end yung mga Pilipino. Sabi mo na global, ang opportunity na. Opo. How do you feel like with what's the edge of horizon sa mga global stars at K-idols na nagkikis kapayan mo? Well, I think definitely like when we were like nung first time namin sa music show, super overwhelmed talaga kami. Kasi syempre, It was scary, it was singing, scary. it was like the language lang, 'di ba? Like we have to be alert. Language barrier talaga, And seeing nakakaano. our idols, the K-pop groups there. That's how we realized that Jungkook okay, nandun. we're Jungkook. representing the Philippines. Yeah, we and- have to do. Yeah. Grabe yun, no? We really saw Line up sila really ron. how great the Korean industry is in general, and like how the K-pop groups were very like good, like when we watched them. That's why we were very inspired, and yeah, I think sorry. Ay, no K-pop. The edge, yeah. And I think from my perspective, like our goal, like for the future is to get back out there, and we were very close actually, but hopefully like we get to bring back home like an award, like that's the goal. Actually, masarap dun yung memory. Tsaka experience. Yeah. Grabe. Oo, parang hindi ko na ito. For me talaga si Jungkook Sunbin Oh, BTS. from BTS, grabe. And Nakita pa natin si Taeyong. and yeah, si Taeyong na nandun din. Ikwento mo kung paano natin aksidente siya. Actually, nung papunta na po kami sa the waiting area, di ba? Sa next year. Yeah. Nakasalubong po namin siya kasi Aswan. yes po. Talagang si V ba yan? Sabi po namin, ay, oo nga si Teo nga. Yan, parang na-starstruck po talaga kami. Tapos, yun po yata yung time na umakyat siya sa stage, tapos sinamahan niya po si Jung sumayaw ng pinapromote niya pong kanta yun, which is yung 7, yes. Yun po, after po nun talaga, yun, nagulat din yung mga ibang membro. Yun po. Kahit ako makita ko si V at saka si Jungkook, pang! Anong reaction mo nakita mo sila Taeyong? Baka ma-stun ako. Sobrang nagulat po ako kasi hindi ko po talaga inaasahan na magkakakita po kami sa isang way. And sobrang saya ko po kasi isa po sila sa mga idol ko. Hindi dito na nga, hindi na kasi dahil sa audience sa paano mo. Wow! Ang sinabi, anong question? Di ko marinig kasi. Share ko lang, actually, minsan talaga sinasabi sa amin na mag-act kaming idol na dapat di kami maging fan, gano'n. Act like an idol. Oo. Oo. Kaya parang sa isip namin,
Doon kami sumisigaw. Parang pigil. Kinakalimut. Pero Ang hirap ako po, yan. never po ako naka-experience ng parang K-pop concert. Tapos, nakita ko sunod-sunod na mga sikat na K-pop idol nagpo-perform. Yun, kaya yung reaction ko sa isip na lang. Kahit ako makita yung idol ko. Ako nung nakita ko po si Jungkook, Sunbin at si V po. Nung sa Division na po, yung standby area na po namin sa room. Kinukurot ko na po yung mga makeup artists. Lahat po, kinukurot ko na po. Kasi like, lahat po ng, siguro, unang kilala ko lang, ay, yung, in-stand ko lang talaga, ay Big Bang at saka BTS po. Yun, yung mukha talaga ni V ay parang anghel. Yung mukha naman ni Jungkook, sobrang charm talaga. Hindi siya palit. Ah! Diba? Why not? Diba? And more. Right? So imagine you guys, yan na kayo. Diba? Parang yan na. It's the next thing that's gonna happen. What do you wanna tell the dreamers out there? Sa akin, never stop dreaming and hard work lang palagi. Kasi, syempre, kami nung nasa Dreammaker pa po kami and tinatawag kaming Dream Chaser. Everyday, sumasalang kami sa mga challenges and hardship and kailangan talaga ng patience and hard work para makamit mo yung gusto mo sa buhay. And then, Exactly. pag nandun ka na, always be grateful. Maglalaki ulo kung bagay yung ibig niya sabihin. Thank you po! Ano siya? Nakakabitin ha. Gusto ko pa sanang marinig yung mga more nung experience nila sa Korea, like in detail talaga, no? And yung paano yung training nila, kung paano naging yung routine nila per day, kung ano kinakain nila, mga ganun. Kasi syempre hindi lang naman siya dun sa mga workout. Kasama rin din yung parang sa kinakain mo rin. Kasi ako, sabi ko lang sa inyo, nag-training ako ng sayaw yung sa STI. Kasi talagang hindi kami yung danceran lang. Kami, nung STI days namin, tinuturing kami parang athlete talaga, no? So, hindi kami pwede uminom ng colored drinks talaga, as in, more on water lang, no? Siguro pwede kami uminom ng colored drinks pag halimbawang, kunyari, mismong competition na, no? Like yun, pwede na yun. Kasi may tendency na pampahyper siya. Pero, as much as possible, hindi talaga pinapayagan, no? And yun, no baga mag-colored drinks, and then, bawas talaga ng pagkain. Kasi ako talaga, mabigat talaga ako nung STI days namin. Mabigat talaga ako, no? And ayun. Yun lang. Ayun yung mga advice na. And gusto ko malaman yung mga kung ano yung ginawa nila, like ano yung mga proper diet or what. Or sure ako fit naman sila, no? Pero syempre may mga workout routine ng mga to, no? So ayun lang, mga anchors, sobrang solid na ito, no? And I hope makapanood pa tayo ng maraming interviews ng Horizon, no? Inaabangan ko yan. Maniwala kayo sa akin, naabangan ko yan, no? Ito, sakto lang, nagpapapas yung news feed ko, no? And kung meron man, comment kayo down below, So yun. Yun lang, this is me, Point of Vent, signing out. Peace, let's G.